Ito nga, nagbabike ko. Saan kaya pupunta to? Punta yata sa Vancouver din yun eh. I think sa Thunder Bay na tayo. Kasi ang dami ng kabahayan eh. 6 kilometers na lang. Ando na tayo sa pag-charge ko. Bago doon, kapahinga muna siguro ko. I think, doon ako nagkamali. Kailangan ko mag-stretching. Kasi nung bumiyahe ako, pagkagising ko, niligpit ko yung higaan ko, naghilamos ako, tapos bumili akong kape, tapos alis na. So, parang hindi pa ako nagigising for 15 minutes. Nag-drive na agad ako. I think kailangan ko ng stretching. Pangatlong araw ko na itong nagda-drive. Nandito pa rin tayo sa Ontario. Kailan ka ba matatapos? Grabe, ang laki ng Ontario. Let me take you down where I'm going to Walmart. Okay. Ay, thank you Lord. Abot ba? Parang malayo Abot. Yun. Ilang oras tayo magcha-charge? Hindi ko alam, no? Pero sige, hayaan natin yan dyan. May Tim Hortons dito sa tapat. Pag Tim Hortons muna tayo. Hop! Wala akong wallet. Hop! Takbo ko dyan, di ba? Kanal pala, oh. Tim Hortons, Walastik. Kagabi lang ako nakakain ng maayos-ayos eh. Mashed potato. Yan, Tim Hortons na naman. May sopas pala sila rito. Makapag-sopas. Oh God. Ang sarap, ang sikat ng araw. Ay, nako po. Ciao, Marco. Parang ano lang to sa amin eh. Budroy. Pero madami rin yung population nila. 113,000. According kay Google. Pupunta na naman tayo sa Kawalan. Gaya ng dati. Sabi ko Kakabeka Falls. Sinusundan ko yung mapa. Dinala niya ako sa Kakabeka Falls Elementary School. Elementary school ba to? Walastik ko. Teka nga. Hi, good morning. I'm just gonna visit the Kakabeka Falls. Yeah, that would just be 750. Okay. I thought I'm in the wrong place. That's why I'm hesitant to what to tell you. Excited. Ang sabi, ito daw ang Niagara ng Ontario. It's the second highest falls dito sa Ontario. Gosh. What? Ang lakas niya. Ang lakas niya. Kinikilig ako. Kinikilig ako, guys. Akala ko may tawid papunta doon. Ayun, no. Ay, ganun, no. Pero I think so, no.
Tingnan natin dito kung may ano, may tulay. Ah, wala. Dito lang siya. Wow. Ang lakas niya, grabe. Oh. Nice, ganda. Kakabeka Falls. Si Kuya Bob pala. Shoutout Kuya Bob. Si Kuya Bob ang nagsabi sa akin dito. Tingnan natin kung ano pang meron dito sa loob ng ano na to, ng park. Wala na, ganito lang. Ganito lang siya, guys. Tapos makikita mo lang yung other side. Akala ko may tawiran papunta rin sa ano, sa kabilang gilid na yon. Pero sobrang nakakasiya naman dito. Unstable rock. No entry beyond fence. Ah, okay. What? What? Shoot. What the heck? Muntik ko pa ma-miss to, di ba? Eh, napakaganda pala, oh. Galing. Ang saya. Ayoko dumaan dyan, walang view. Pag dumaan ako rito, taas na yan, mga parking lot na yan, eh. Naalala ko talaga nung 2 days ago, nung nasa bahay ako, parang sabi ko, tinatamad pa ako. Gusto kong antayin yung pakiramdam na okay, handa na ako, babiyahin na ako. Pero naisip ko rin na parang hindi darating sa akin yon. Yung sigurado, aalis na ako. Parang gustong-gusto ko. Hindi darating sa akin eh. Kaya kahit nagdadalawang isip ako, kahit hindi ako sigurado, sabi ko, sige, alis na ako. Yun, thankful ako na sumakay ako ng sasakyan at nag-drive ako. At ngayon, nandito na ako, 'di ba? Kailangan ko lang talagang kumilos. Ngayon, sobrang layo ko na. Masaya. Next destination. So, punta na tayo ng Winnipeg, mga dre, no? Ang sabi sa akin dito ay aabutin ako ng 8 oras. So, alas 6 ng hapon ang dating ko sa Winnipeg, kung susundin ko yon. Pero sa ngayon, ang punta natin ay Uppsala, Ontario. Walastek, Ontario pa rin. Ba, Ontario. Ang tagal mo naman matapos, walastek ka. Anong pecha na? Oh gosh. Ay! Nanunuhod ako, mga dre, no? So, dito muna tayo. Stretching. Kasi kanina hindi ako nakapag-stretching, eh. Hindi ako nakapag-stretching kanina. Kaya na-appreciate ko. Na-appreciate ko yung ganito. Parang freedom. Oy! Tren! Kabuang ang mag-drive ng malayo. Grabe ang haba ng tren. What? Come on! Wait for me! Grabe ang haba niya, oh. Mga 5 kilometers siguro siya. Hindi, joke lang. Pero ang haba niya, grabe, oh. Hindi pa rin makita yung dulo. Welcome pala sa Uppsala, Ontario. Hindi ko alam kung tama yung yung pronunciation ko, o Uppsala, UP, SALA, Ontario.
Ayoko na sana ng beef jerky kasi alam ko hindi maganda sa kalusugan to eh. Kasi sobrang alat eh. Kaya lang, nakakaantok pag jalapeno na lang, no? Uy, sorry. Ito. This is lotion, no? Wala rin akong lotion eh. Kawawa na naman yung balat ko pagka ganito eh. Ay, malaki na lang kaya, no? Hindi, okay na siguro to. Gastos na naman ako, di ba? Gastos ng gastos. Tayo naman ay babiyahe na ba tayo? Oh, pwede na daw. Pwede tayo mag-continue sa driving natin. 1 hour uli. Pwede na yan. Gusto ko lang yung mga 1 hour lang mga dre, no? So, saan naman tayo? Ignacy, Ontario pa rin. Wallace Tech. I'm getting used to this. Pero dapat talaga, pagkagising, wag ka agad magbabiyahe. Kumbaga stretching, di ba? Pang-apat na beses na ba to? Pang-apat na beses ko na sinabi. Now turn left. Now you have arrived at your destination. Talaga ba? Ang sabi niya is 5 minutes lang ako dito magcha-charge. Tapos punta na ako sa Dryden. Ignas pala to mga dre, no? Wallace Tech na yan. Yan ang sinasabi ko. Dalawang sinabi ko, Ignace, mali. Ignas. Ang population niya ay 1,209 hanggang 1,210. Wow. Supermarket. May chessboard, just in case. May tropa ba tayo rito sa Ignas? Mga dre, comment naman kayo kung meron tayong tropa rito sa lugar na to o malapit dito. Tumawid na ako ng isang time zone. Ako mga dre, no? Nag-1 na ako. So, ang oras ko is 11:36. Sa Montreal, 12:36 na. Wallace Tech. Umatras na ako? Hindi ko naramdaman na umatras ako A long and winding road never ends to your pace. Masisiraan ka na ng ulo. Wala ka nang kausap eh. Now turn left. Welcome to Dryden. Walmart. May kasamang police. Convenience store. Ayoko na munang kumain. Nga pala, ang oras natin ay 2:22. So, makakarating tayo sa pupuntahan natin ng 2:51? Parang mali na yung oras ko mga dre, no? Mali na pala to. 1:18 pa lang dito. Nag-adjust kasi ako ng oras kaya medyo nalilito ako.
taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making. You should be happy I made it right. With my joint bumping. Antok. Inaantok mga dreno. Kaya stretching or iidlip. Alin sa dalawa? Ano pa? 45 minutes para makarating sa sa Kenora. Matagal-tagal pa. Pahinga muna rito. Lo. Ano? Tingnan nyo. Palastek. Ano ba 'yon? Andito ako sa tabi ng kalsada mga dreno. Lumipat ako kanina sa tinambayan ko yung tinapunan ko ng basura. Ayan yung highway na tinataha ko. Tapos ito sa may gilid. Pahinga lang konti. Pambihira. Ay, excuse me po. Apakalinaw ng tubig. Walastek. Ano ba yan? Pwede kang matulog dito sa gabi. Kaya lang parang nakakailang din. Kanina dun sa tinapunan ko ng basura, nakakatakot kasi parang ano ba yun? Forest ba yung likod niya? Hindi ko pala natingnan kung forest yung likod niya. May saksakan ba to? Oh, okay, may 12 volts pala to. Ito hindi ko talaga alam to Ito, may 12 volts pala siya rito. Tapos dito sa taas, ano to rito sa taas? Ito. Anyway, may 12 volts pala siya. Yes! Pagod. Konti pa. Sabi niya 4 minutes lang, tapos pwede na uli ako bumiyahe. Ano yun? Ayaw niya ako pahingahin. Baliw. Canadian Tire mga dreno. Oy, andito pala tayo sa ano nga yun? Nakalimutan ko. Pambihira 23. Para sa ang sasakyan to. So, bilhin natin. May pandikit pala siya. Wala. Pilipino. Okay. Nag-aalangan. Oo nga, Pilipino. Ako din eh. Pambihira. Indiano na ano? Mukhang Indiano ako. Ay wala, ha? Hala ko ibang lahi. Duguan na naman to. Ubus na. Salamat po. Thank you. Okay, thanks. Thanks naman. Dalawang cashier Filipina. Nananansya ako kay kabayan kasi parang Chinese o ano. Oh gosh, ito nakabili tayo $23 lang kaya kinuha ko na. Ito pala ang kanilang town. Meters, enter the roundabout and take the second exit. Okay. Yun. Andito tayo sa Husky Damaski. Right. Yay! Ayun pala siya, Husky Damaski. So, meron daw underpass dito. Daan tayo. Nako po, ang layo ng narating ko para dito, MacLeod Park. Baka mali na naman yung pronunciation. McLeod Park. Magpapapicture lang tayo kay Husky Damaski. Abot kamay ang langit.
Di ba? Ang sarap naman kung dito ka nakatira, oh. Tapos stress na stress ka. Nag-away kayo mag-asawa, nag-away kayo mag-shota. Di ba? Gusto na makipaghiwalay ng aso mo. Yung ganun. Uupo ka rito. Tapos, wag kang tatalon. Di ba? Wag ganun. Problema lang yan, lilipas din yan. Di ba? Parang saya, lilipas din yan. Yung lungkot, lilipas din yan. Lahat ng bagay, lilipas yan. Ang mahalaga, huwag kang bibitaw. Yan si Husky the Musky. Di ba? Oh gosh. Huwag kang aayaw. Di ba? Thank you. Nakarating ako rito. Kumusta yung biyahe? Pagod ba ako? Pagod na ba ako? Parang nagsisisi ba ako? Or any hint na sana hindi ako tumuloy? Sa kabila ng magdadrive ka mag-isa, di ba? Boring, kalagitnaan ng highway, ikaw lang yung mag-isang sasakyan, sa loob ng mga 10 minuto or 15 minutes, wala kang kasabay, radyo lang. Siguro kailangan lang maganda yung pakikitungo mo sa sarili mo. I think that's the key. Di ba? Dapat friend kayo ng sarili mo. In a way na puro maganda yung iniisip mo. Di ba? Kasi pagdating sa huli, di ba? I mean, walang ibang taong magiging mabuti sa'yo kung di ikaw lang eh. So, treat yourself nicely. Ingatan nyo yung peace, inner peace, peace of mind. Ang tangkad ni Husky the Musky. Ang next stop ko na pala after dito is Manitoba na. Manitoba nga ba? MB is Manitoba. Pero sobrang lapit ko na sa Winnipeg, mga Andreno. At malamang doon ako matulog, doon ako magpalipas ng gabi. Maghahanap na lang ako ng truck stop na maganda. Pero bago yun, kaya dumaan ako dito kasi parang eto na daw yung magandang view, magandang lugar na daanan muna bago magpatuloy sa prairie, mga Andreno. Winnipeg, alam nyo na yun, di ba? Tiga Winnipeg, tiga Saskatchewan, alam nyo na yun eh, di ba? Yeah. Yeah, that's true. Alex, our new friend here is from Montreal traveling. Sir, yes sir. He is. Okay lang po. Sabi ko parang Pilipino si sir ah. Oh, I know it right away. Yeah. Yeah. Tiga dito ka. Hindi po sa Montreal sir. Montreal pa. Opo, Hindi nagbakasyon ka dito. nag-long drive. May Heading kamag-anak ka dito. to Wala naman. I'm heading to BC. That's it. Ang kati ng mata ko. Oh gosh. Padadali na naman ako neto. Ngayon lang ngayon lang medyo hindi naapektuhan to eh. Pero biyahe na tayo, sir. Biyahe na, sir. Hirap ng biyahe rito. Tatlo din. Tiga dito na ang pangasawa ko eh. Okay po. Taga Kinora. Kaya Dito pala talaga kayo mismo. hindi. Asawa ko. Ako. Ay, yung asawa mo lang, oo. Nasa Toronto kami. Okay. Nadala kayo rito. Nagkita kami sa casino. Sa mga nag-invito yung party yung Pilipino. Nandoon siya. Doon kami Oo. Okay lang ba, sir? Nagbibideo ako. Ayos lang. Okay lang? Saan kayo sa atin, sir? Sa atin sa Manila, kung Sa- pinanganak lahat si Joseph Estrada. Kilala mo si Joseph. Oo, Joseph Estrada. Naging mayor namin yun, naging presidente, nag-corruption din pala. Matagal na kayo rito, sir? 5 years. Wow, oo. Umuwi po ba kayo sa atin? Hindi na ako makawin, dahil nandito na lang sa pamilya namin. Yung kapatid ko madalas umuwi taon-taon. Okay, oo. Pero kung mga lugar, Pangasinan ng mga parents ko, Tarlac, Paniki. Okay, si Mrs. po, tiga anong tawag dito? Sa Bangar naman, La Union banda. Ang daming rito, ang daming Ilocano. Ay, marami. Oo. Tapos marunong Tagalog. Oo. Pero dito, sir, matagal na kayo dito sa Sa dito, Dito? sa Oo. Pangalawang punta ko nito. Okay. Dahil Oo. namatay yung nanay ng asawa ko. Namatay nung last year.
Oo. Nilibig lang ngayon itong spring dahil November na tayo. Oo. Kaya nandito akong lahat na kahapon ng nilibig. Ayun na pala, inaantay nyo, sir. Paano, sir? Ingat. Oo, sige. Nice meeting you, sir. Matanggal yung pollen. Uy! Nakalimutan kong bumili ng ano? Tawag dito? Ng tuwalya sa Canadian Tire. Wala na. Namumula na naman mata ko. Next stop, Froda, MB, Provincial Road 506. Ang biyahe natin ay 100 kilometers, 1 hour and 5 minutes. Okay? Let's go. Ganito na yata yung daan. Hanggang makarating kay Mark. Flat. Pero kagandahan, walang salubong. Two-way. Tapos lahat kayo pag ganon. Ito ang autopilot mo, Andre. Ito lang, oh. Okay. Tapos, pwede mo nang bitawan yung, yan, yung silinyador. Mapapansin mo rito, kulay blue siya, di ba? May kulay blue ganyan. Ibig sabihin, ano lang yan, autopilot. Pero kung solid blue yan, ibig sabihin, full self-driving. Okay? Ganyan, nakasentro lang siya. Tas dito, nung lumabas na ako ng Ontario, okay lang na ano ko, overspeed limit ako. Kasi kanina, nung nandun ako sa Ontario, hindi ako nakakalampas sa ano eh, sa speed limit. Hopefully nakita, no? Etong linya, mga Dre, no? But anyway, yan, ganyan na lang. Parang nakaalalay ka lang sa steering wheel, hindi ka nagliliko. Once in a while, pwede mong bitawan yan kung iinom ka or whatsoever, kung may gagawin ka. Turn right onto Provincial Road. Pag matagal ka nang hindi nakahawak sa kanya, mag-ano yan, may maglilinya na blue rito na kailangan mong i-steer ng konti para ma-inform siya na ikaw active ka pa rin na nagda-drive. Ganyan lang yan. Kaya para sa akin napaka-friendly nito sa long drive. Tsaka yung upuan niya, I mean, hindi naman ako sinasakitan ng likod. So malapit na tayo sa ating destination. 1.1 kilometer, nandiyan lang banda sa unahan. Ganun lang, mga Dre, no? Yes, di ba? Pag straight ang daan, ako po, talagang sulit na sulit ang rito. Ang full self-drive. Okay, pag i-disengage mo na yung full self-drive, eto lang. Yan. I-brake mo or pindutin mo to. Iniisip ko, maghanap pa ako ng tanggalin ko sana yung shades ko, kaya lang yung na naman, yung pollen eh. Maghahanap pa sana ako ng truck stop na kung saan pwedeng magparigos. Pero baka pwede ron eh. Pero pwede ako dito sigurong matulog, oh. May tanong ko nga mamaya. Warning, may warning. Basahin natin mamaya yung warning. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa restaurant and deli sa Yogi's. Hello po, ano nga po? Yung fried chicken, 3 piraso. 3 pieces fried Oo. chicken. Yung na lang Yung fish, fried chicken and chips po. sige. So, iniisip ko kung dito na ako magpapalipas ng gabi. Ang sarap mag-drive. Ang sarap mag-drive dito sa kalsada nila, no? Ang lawak. Tapos dire-diretso. Kaya dito ko magagamit si autopilot. Kasi dito, okay lang kahit nag-overspeed. Sa Ontario, ang higpit. Ayaw mag-overspeeding ni Tesla. Di ba, halimbawa, 110 ako. Tapos, in-engage ko yung autopilot. Biglang magbe-brake siya hanggang makuha yung 90 lang na speed limit. Dito, walang problema eh. Kahit 100 speed limit dito. Pag in-engage ko, halimbawa, 115 takbo ko. In-engage ko, di ba? 115, hindi siya nagbabawas. Oh gosh. Yan.
Ate, may tatanong lang ako. Pwede kayang mag-park lang dito, tapos dito matutulog? O okay lang Okay dito? lang po. Diyan po sa may Tesla? Oo. Okay lang po. Yung kaya, tanong ko lang din, yung paliguan na Yung sa... Pwedeng- Meron po sa ESO, pero hanggang... dito sa ESO? Yeah, pero hanggang 7:30 lang po eh. Okay. Sige. Sige po. Salamat. Ang lalaki ng chicken, di ba? Buti na lang, may coleslaw. Tingnan nga natin. Ito, I think, suka to, mga Dre, no? Ito na, matitesting ko na for the first time. Suka sa French fries. Sa bagay, may nagpunto nga, no? Na may nagsasawsaw na ito sa ice cream. O kaya, yung putin. Di ba? Nilagyan nila ng gravy tsaka keso. Yeah. Pwede. Naubos ko yung 3 chicken. Naku, gutom na gutom ako eh. Saan yung ESO? Sabi ni ate, bukas daw yung ESO. Okay. Yun yung ESO, mga Dre. Yung gasolinahan pala. Pwede daw maligo ron. So, yan ang ating target mamaya. Sa ngayon, pahinga muna tayo dahil pagod tayo sa biyahe. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Dito na ako matutulog. Ay, may mga truck nga pala ron, no? Pwedeng lumipat din ako ron. Pero I think siguro dito na lang. Kinakabahan ako dito sa na to eh. Eto, sabi ko baka bumagsak ba. 3 yan, 1, 2, 3. Dilem. So yan 3 yan Baka bumagsak sa sasakyan eh. Bugog. Kasama. May RP sila. 'Di ba? Alas 11 ng gabi, mga Dre Doon sa kabila, nandun yung mga yung mga truck eh. Doon sila nakaparada eh. Tingnan niyo kung gaano kadilim. 'Di ba? Napakahirap mag-drive kung ganyan kadilim Ayun ang ko po. Oh gosh. Nakakatakot. So, sleep na mga Dre, sleep. At aayusin ko pa yung mga harang ko rito. Wait, we don't have to start the day yet.